Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Nagdudulot ng matinding takot sa buong baryo ang madugong hostage incident sa ospital hanggang ngayon. Hindi pa rin matigil ang usap-usapan tungkol sa pagkamatay ng magkakapatid na Rosales. Para sa maraming residente, malinaw na hindi basta ordinaryong operasyon ang nangyari. Niniwala silang may mga makapangyarihang taong gustong patahimikin ang magkapatid upang hindi na mabunyag ang mas malaking sindikato sa likod ng lahat. Dahil dito lalong lumakas ang pangamba ng mga tao. Dumadami na kasi ang krimen na may kinalaman sa high-powered firearms at tila unti-unting nawawalan ng kontrol ang otoridad sa lumalalang sitwasyon ng bansa. Uwi ni Marcos sa kanilang bahay ay agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang inang si Teresa. Halatang wasak ang kanyang loob habang paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Nagulat naman si Teresa dahil hindi niya maintindihan kung bakit sinisisi ni Marcos ang sarili niya sa mga nangyayari. Yung kay Marcos ay pakiramdam niya ay nagkulang siya bilang leader habang hindi niya napapatigilan ang mga sindikato, patuloy lamang na may mga inosenteng nadadamay at namamatay. Iniwala siya na responsibilidad niyang wakasan ang mga ito. Ngunit pinatatag siya ni Teresa, ipinaalala nitong hindi niya kontrolado ang lahat ng bagay at ginawa naman niya ang kanyang tungkulin. Masyado lamang talagang malawak at makapangyarihan ang kalaban nila. Ngunit ayon kay Teresa, hindi dapat mawalan ng pag-asa si Marcos dahil darating din ang araw na mabubuwag nila ang mga sindikato. Dahil sa mga salitang iyon, muling nabuhayan ng loob si Marcos. Nangako siyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan at mapapanagot ang lahat ng nasa likod ng mga krimen. Samantala nagkaroon naman ng lihim na pagpupulong sina Jalil Ahmad sa loob ng moske. Pinag-usapan nila ang posibleng koneksyon ni Reyes sa nangyayaring operasyon sa isla. Para kay Jalil, hindi niya kayang paniwala ang kasabot si Reyes dahil nakikita niyang tila naghahanap din ito ng kasagutan tungkol sa tunay na mga nangyari. Ngunit para kay Ahmad, posibleng bahagi lamang iyon ng pagpapanggap ni Reyes upang hindi sila magduda rito. Gayunpaman naniniwala si Jalil na may personal na dahilan si Reyes sa kanyang mga kilos at posibleng konektado iyon sa pagkawala ng kanyang ama. Habang tumatagal ang kanilang usapan, napansin ni Jalil na tila may tinatago ring mas malaking impormasyon si Ahmad. Bilang mataas na opisyal ng gobyerno, bakit kailangan itong magsagawa ng lihim na imbestigasyon tungkol sa sindikato? Doon inamin ni Ahmad na malaki na ang banta sa pagkalat ng iligal na armas sa seguridad ng bansa. Ngunit nang usisain pa siya ni Jalil, agad niyang iniwas ang usapan at pinili lamang na paimbestigahan ang lahat ng palihim. Sa kabilang banda, nagtungo naman si Sabdani sa puntod ng kanyang ama. Tahimik niyang kinausap ang ama habang inaalala ang pangarap nitong maging isang respetadong alagad ng batas. Ngunit tulad niya, nakaranas din ng diskriminasyon ang kanyang ama dahil sila ay Muslim. Kahit pa ulit-ulit siyang nababaliwala sa promosyon, hindi nawawalan ng pag-asa si Sabdani. Naniniwala siyang balang araw ay mapapatunayan din niya ang kanyang kakayahan. Kaya naman malaking bagay para sa kanya ang papasama sa Task Force Alpha sa ilalim ng pamumuno ni Marcos. Para kay Sabdani, isa si Marcos sa kakaunting opisyal na tunay na patas at seryoso sa paglaban para sa hustisya. Habang lumalalim ang investigasyon, may bagong impormasyong natuklasan si Jalil mula kay Suarez. Nalaman niyang may narinig si Marcos na kahina-hinalang transmission bago nangyari ang madugong engkwentro sa isla. May nagutos umano na i-neutralize ang lahat at wala ng sibilyan sa lugar. Dahil dito nagsimula ng maghinala si Jalil na may taong nagsasabotahe sa kanilang misyon. At isa sa mga pinagdudahan niya nga ay itong si Lara. Lingid sa kaalaman ng karamihan, palihim na nagtungo si Marcos sa Isla Damay upang hanapin ang sagot sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Tanging si Sabdani lamang ang nakakaalam ng kanyang plano upang matiyak na walang makakasunod sa kanya. Pinatay pa niya ang kanyang cellphone. Habang tahimik na nag-iimbestiga si Marcos sa isla, lihim namang sinusubaybayan ni Jalil ang bawat galaw ni Lara. Pakiramdam niya ay may mahalagang sekreto itong itinatago na posibleng magbago sa lahat. Tala nagingikit naman sa galit si Azuelo dahil sa sunod-sunod na pagkakamali ng kanilang ahensya. Mas lalo pa siyang nainis nang malaman niyang burado na ang serial markings ng mga armas at hindi tugma ang anumang record ng mga bala na ginamit sa insidente. Dahil hindi rin makontak si Reyes matapos itong biglang maglib, mas lalo namang naging magulo ang sitwasyon sa loob ng kanilang ahensya. Maging si Felix ay nagtataka kung bakit tila sunod-sunod ang pagkawala.
ng mga pangunahing tao sa operasyon. Ngayon habang papalapit na si Marcos sa katotohanan, mas lalo namang nagiging delikado ang kanyang sitwasyon. Sino ang totoong utak sa likod ng sindikato? Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong gustong itago ang katotohanan? Abangan natin ang mas matinding revelasyon sa mga susunod na kabanata dito lang sa The Blood versus Duty. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.